pumalaot. Say it with me? Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng sakuna. #panatag ang mayala. Maging panatag Pilipinas. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine. 1278 AM. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. This is a public service announcement Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine. 1278 AM. This is a public service announcement. Anak, totoo ba tong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas? Fake news yan! Mali! Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit. Fake news yan! Mali! Nakita ko sa TikTok kanina. Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan. Fake news yan! Mali! Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online. Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ng fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwalaang source o kung ang kanilang account ba ay verified. Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito. Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito. Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahina-hinala ang website link nito. Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes. Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones. I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS. Libre to ha? Walang bayad? Oo, walang bayad. I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle. Hala, totoo? Saan ka sumali? Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para ma-claim ang prize. Naku po! Juan! Scam yan! Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko. Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin. Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila.
humihingi na ng ID at saka bank account ko. Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala, pati identity mo pa. Identity theft yan. Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw. Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info. Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima. Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo. Kaya huwag magpabudol, Bes. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes. Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Interesting na usapan. Hindi heavy. Tugtugang chill. Suave. Learning from home na hindi boring. Radyo Magazine. 1278 AM. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Radyo Magazine 1278. Bubungad sa umaga. Trending issues na pinag-uusapan. Mga programang aabangan. Agahan hanggang hapunan. Siksik sa impormasyon. GIS, your General Information Station. Radyo Magazine 1278 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Alas 2 na, Golden Heart na. Makinig sa programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens. Hatid ang mahalagang impormasyon at inspirasyon para sa mas masigla at masayang buhay. Ito ang Golden Heart, puso para sa seniors. Tuwing Biyernes, alas 2 ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 AM. Sabayang mapapanood sa official Facebook page at YouTube channel ng Radyo Magazine at National Commission of Senior Citizens. Alas 2 na, Golden Heart na. Mga ka-Golden Heart, nagbabalik ang programang May Puso at Malasakit para sa Seniors. Ito ang Golden Heart, Puso para sa Seniors Season 2. Hatid sa inyo ng National Commission of Senior Citizens. Mga ka-Golden Heart natin na nakasubaybay ngayong hapon, pakipusuan naman ang ating live streaming sa Radyo Magazine 1278 AM at NCSC Philippines Facebook page. Maaari din kayong mag-iwan ng mensahe sa comment section ng ating Facebook Live. Ang ating pong lingkod na si Chair Mercy Gutierrez ay patungo sa Geneva, Switzerland para irepresenta ang Pilipinas sa unang sesyon ng Intergovernmental Working Group on Human Rights of Older Persons. Kaya naman, ako muna ang inyong makakasama ngayong hapon, ang inyong lingkod, Lorraine Cirillo Valdivieso po, para sa isang oras ng makabuluhang talakayan dito lang sa Golden Heart, Puso para sa Seniors. Bago tayo mag-umpisa, gusto lamang po naming pasalamatan si Mr. Alan Alianigue, Officer in Charge ng ng Presidential Broadcast Service, at Miss Marinela A. Texon, Station Manager ng Radyo Magazine. Nutrisyon at kalikasan, ating pangalagaan. Yan ang ating tema ngayong taon sa pagdiriwang ng National Nutrition Month. Kaya naman, diyan din iikot ang ating pag-uusapan ngayong hapon. Base sa Longitudinal Study on Aging in the Philippines Wave 2, noong 2023, mababa ang pagkain ng prutas at gulay ng maraming senior citizens at
may mga nakatatanda na nakakaranas ng pagbaba ng pagkain at pagbawas ng timbang sa nakalipas sa 3 buwan. Ayon sa mga eksperto, mahalaga ang sapat na pagkain ng prutas, gulay at iba pang masustansyang pagkain para mapanatili ang kalusugan at lakas ng ating mga lolo at lola. Kung mapapansin ang pagbaba ng gana sa pagkain o timbang, kumonsulta agad sa doktor o magtungo sa health center. Dahil nga sa nagtataasang presyo ng mga bilihin, marami din sa ating mga nakatatanda ang nahihirapan pagdating sa usaping nutrisyon. Minsan ay itinuturing na lang na normal ang paghihina o kawalan ng gana kumain dahil parte raw ito ng pagtanda. At para maunawaan natin ang tunay na kalagayan ng nutrisyon ng ating mga nakatatanda at ang mga programang ginagawa ng pamahalaan upang matugunan ito, makakasama natin ngayong araw ang ating panauhin mula sa Food and Nutrition Research Institute o mas kilala nating FNRI. Makakasama po natin ngayong studio si Mr. Robbie Carlotan, Senior Science Specialist ng Older Adults Unit of Life Stage Nutrition Section ng DOST FNRI. Sir, good afternoon, magandang hapon at maraming salamat po sa pagbisita sa aming programa. Magandang hapon po sa lahat. Maraming salamat po sa NCSC for inviting DOST FNRI sa napaka-importanting topic na ating pag-uusapan ngayong hapon. Okay, umpisahan na natin to. Sir Robbie, pwede nyo bang i-share sa amin ang mga serbisyo at mandato ng FNRI? Lalong-lalo na po ito dito sa ating mga vulnerable sectors katulad ng senior citizens. Ang DOST FNRI ay mandated to conduct the National Nutrition Survey, which is it defines the nutritional status o yung estado ng nutrisyon ng ating mga kababayan. Pangalawa, gumagawa po kami ng proyekto at programa na ginagamit ng ating mga stakeholders. We have policy recommendations and this like that po. And lastly, we disseminate our findings sa ating mga stakeholders and sa partners po. So, yun po yung 3 mandato ng DOST FNRI. At sa loob po ng mandato na to, kasabay po dito ay ang ating pagtingin sa senior citizen, kagaya ng kasama po sila sa National Nutrition Survey. Inaalam natin kung ilan yung senior citizen na sobra, kulang sa timbang, estado ng pagkain. We develop nutrient requirement standard for senior citizen, and of course we engage in this activity para ma-share namin yung mga findings namin. Speaking of those findings, Sir Robbie, pwede nyo bang i-share sa amin ano ba yung huling data ng FNRI sa kasalukuyang estado ng nutrisyon ng ating mga senior citizens? Base sa ating recent updating ng National Nutrition Survey, so ito yung nutritional status base sa BMI or Body Mass Index po, using the WHO cutoff point. 10.7% po ng ating senior citizen ay classified as chronic energy deficient, meaning kulang po sa timbang. At 28% ay overweight at 8% naman po ay obese. So kung titignan po natin ang estado ng nutrisyon, i-add up po natin 10% po, around 10% ay kulang sa timbang. Almost 30% to 40% po ay sobra naman sa timbang. Ang normal na lang po dyan is around 50% po. Yes po. Okay. This is only based on the BMI, Body Mass Index po. Sige. Sir Robbie, ano-ano ba yung mga pangunahing kakulangan sa nutrisyon na nakikita ng FNRI at napatungkol sa ating mga senior citizens? So, bali sa nutrition po, marami pong factors na titingnan dito. Una is yung timbang. Meron din tayo, tinitignan natin yung ating parameter sa dugo, yung micronutrient deficiencies. Meron naman din ay yung clinical at yung dietary component po. Meaning kung ano yung kakulangan sa kanilang dieta o sa pagkain. So, sa
kakulangan sa pagkain po, mababa po ang kanilang overall dietary intake, meaning kulang po ang calorie or energy na kinakain nila, kinukonsumo sa isang araw. And I'm paying particular attention po sa protein intake, ang protina. Mababa po ang protein intake ng ating mga senior at makaramihan po ng protein na nakokonsumo pa nila ay galing sa kanin, alternatibo. So kumbaga plant alternate protein po siya. Kumbaga hindi siya talaga yung high quality protein. Yun po. Sir Robby, maniniwala ka ba na yung pagkain or yung change in behavior ng mga senior citizens natin sa pagkain, nagisimula yan mula pagkabata no? Tama po. Totoo po. Actually, malaki yung role na pagkabata hanggang kinagisnan, yung dietary Eating habits. no? Yes po, eating habits. However, as a person grow po, nag-iiba po ang kanilang mga requirements. So, kailangan nakikisabay sana tayo sa pangailangan natin sa pangangatawan in terms of nutrition. So, sa senior citizen, for example, naturally po, pag tumatanda po, yung appetite po ay bumababa. Mas less sensitive sila sa signal na dapat gutom ako, uhaw ako. Tapos, mapapansin po natin in terms of sa ipin, nababawasan po ito. At pagbawas po ang ipin, naapektuhan po yung pagnguya, paglunok, at yung overall choices natin sa pagkain. Sir Robby, ano kaya yung role naman ng mga kapamilya o kasama sa bahay? Pag nakikita nila na all of a sudden merong changes sa appetite ng kasama nilang senior citizen, and ano ba yun? Pag sinabi halimbawa ng lola ko na ayoko nang kumain kasi di naman ako nagugutom, ayoko ng pagkain na yan kasi hindi naman masarap para sa akin yan. Ano kaya yung tulong din na pwedeng maibigay ng ating mga kasama sa bahay? Yan, tama po yung question niyo po. I want to emphasize also na yung pagkain ng tama ng senior citizen ay hindi lang sarili nilang battle yun. It needs an effort together with the caregivers, kasama sa bahay. At sana yung mga kasama sa bahay po, mas maging alert or mas maging keen sa ano ba yung changes sa eating pattern behavior ng senior citizen. So, kailangan supportive sila, meaning if they can work together with health experts, yung sa either sa hospital or clinic sa barangay, at magabayan sila sa tamang pagkain, tamang oras ng pagkain, tamang dami ng pagkain, at ano yung mga dapat kainin. Depende sa sitwasyon po. Yun po. Nako, lahat siguro makaka-relate, Sir Robby, kasi sinasabi natin na kumain ng masustansya ang mga seniors, pero pangunahing problema natin ay yung malimit na pagmahal ng bilihin ngayon. Paano po ito magagawa ng hindi mabigat sa bulsa? Yan medyo challenging talaga tong question na to pagdating sa economy in terms of gastos. So, siguro gusto ko to talakayin in a way na we have to understand the needs of our senior. Lahat tayo kailangan kumain, regardless kung anong edad tayo. So, kailangan kumain. And we know that in terms of being a senior, meron tong mga equivalent na privileges or maybe discounts on primary items, yung mga pangunahing bilihin. Pero kailangan maintindihan din natin na minsan, in terms of nutrition, kailangan din ng senior citizen ng support, alternative, supplement or choice na baka itong mga produkto na supplement for seniors might not have a discount kasi hindi sila medical product po. Ayun po, I think isa yun sa parang kailangan natin bigyan ng context in terms of nutrition kasi ang nutrition, as much as we want to encourage whole foods, minsan depende sa sitwasyon. If mas kailangan ba supplement, depende sa ano ng doktor, depende kung merong calamity or emergency na medyo short term or long term na minsan kailangan may alternative tayo. So, dun ko po siya gusto tignan yung how do we yung anong pwedeng bilhin or anong options pwedeng gawin pag meron kang kasamang senior. At pagdating sa pera, I think equal naman po yung impact nito sa population in terms of sa bilihin.
So we have to really customize easy to prepare food using locally sourced ingredients as much as possible, yung fresh sana. Tapos para mas mura, kumbaga yung in season, yun yung piliin. Ayun po, tapos i-prepare siya ng efficiently para sa pamilya po. Actually, meron yung mga backyard gardening, di Yes, ba? Yung opo. mga primary vegetables na pwedeng itanim. Baka pwede ring ganun, Sir Robbie. Tama po. Oo. Sir Robbie, ano ba yung mga particular na karamdaman o sakit ng ating mga senior citizens na maaari sanang maiwasan o mapabuti sa tamang nutrisyon? Actually, di lang to senior citizen no? Pwede rin to sa mga kabataan, sa lahat, 'di ba? Ano ba yung mga pwede sanang masolusyonan na mga sakit sa pagkain ng tama at masustansya? Okay. Bale, pagdating sa karamdaman ng senior, marami hindi natin maiwasan, marami talagang comorbidities or mga sakit na nangyayari pag tayo nagkakaedad. Una siguro yung sa blood pressure, high blood sugar, heart diseases, high cholesterol. Karamihan ito yung binibigyan ng pangunahing gamot at may access po sila nito sa barangay health center. Isa sa sakit na gusto ko ring i-introduce ay yung konsepto ng sarcopenia. Ito po yun, sarcopenia ito ay age-related disease kung saan ang muscle ay bumababa, ang kanilang lakas ay bumababa din, at ang kanilang physical performance. So sarcopenia is a medically recognized disease po. And nutrition, along with physical activity or exercise, plays a critical role in counteracting or preventing sarcopenia po habang tayo nakakaedad. Oo. Sabi kasi dito, Sir Robbie, this is resulted because of lower quality of life. O, paano ba magkaroon ng higher quality of life? Bali, ma'am, yung ang nakita po namin dito is sa pag-aaral na to ay yung mga community na senior citizen, yung mga may sarcopenia, associated po sila sa mas mababang kalidad ng quality of life. Kumbaga, mas mababang quality of life scores nila as compared to the senior citizen na walang sarcopenia. We want to explain it in a more basic siguro po na term. Kasi ang sarcopenia po, mas humihina po yung ating paggalaw, ang ating performance, physical performance, at kung ganun po ang ating kalagayan, in a way, naapektuhan yung ating quality of life, meaning yung pang-araw-araw na galaw, yung activities of daily living, how we engage with our family, how we feel or how we think as a person. Yun po yung nakita namin. Kaya ito pong science evidence na to na nakuha po namin ay hopefully mamulat tayo na ang sarcopenia pala ay dapat i-consider in terms of public health perspective po. Both health and nutrition. Oo, kaya importante si Robbie talagang lumalabas, nakikipag-socialize, as much as possible, nag-exercise pa rin, no? Yes, tama po. Yes. Gumagalaw-galaw po. Oo. Yes. Mula sa data ng FNRI, Sir Robbie, ano ang kasalukuyang kalidad naman ng pagkain na available sa market at ano ang banta nito sa kalusugan at haba ng buhay ng ating mga nakatatanda? I'll answer this in terms of my knowledge as a nutritionist po. Currently, yung ating access sa food, marami pong pinanggagalingan yan. We have the formal markets, yung mga or wet markets. Meron din tayong pinagkukunan sa groceries, talipapa, at meron dito fresh at yung yung processed or pre-packaged food po. So, yun po, maging mindful lang po tayo sa ating mga bibilhin, maging balanse po sa choices ng ating mga dapat i-prepare na pagkain. At in terms of naman po, impact nito sa ating katawan at sa quality of life, of course, this is a diet. So, ang diet naman natin is
naging associated ito sa isang health outcome through time naman po. Hindi sa kung ano yung kinain mo lang ngayon. Yes, Kundi it's oo. impact of collective. It's based on your dietary habits, dietary patterns. Yun po. Lalo na ngayon, Sir Robbie, yung mga pagkain, very instant, pwede mong makuha. Yeah. Diba? Through delivery platforms. So, Diba? tama po, ma'am. So, dapat maging mindful po tayo. What we want to say is dapat merong balance, may moderation, and we make sure it's variety. And hopefully, we try as much to eat fresh or whole foods po if available at kaya. Yes. Sir Robbie, mapunta tayo dun sa dugtungan ko yung sinasabi mo kanina. Now, meron tayong konsepto ng pinggang Pinoy from the FNRI. Paano po ito naangkop o binago para sa ating mga senior citizens? Okay. So, ayan. May naka-flash po ngayon na pinggang Pinoy. Makita po natin, ayan, dito po, sample po. Ito, ang concept po ng pinggang Pinoy is basically the same all throughout the age group po. So, half of your plate should be fruits and vegetable, as you can see. And then, yung kalahati po would be meat, represented by fish, and kanin po, or any alternative. So, basically, sa senior citizen po, ganito rin po yung kanilang, dapat ang laman ng plato nila ganito, laging may gulay, prutas, kanin, at karne o alternative. Ang nagkakaiba lang po is yung portion sizes, kung ano po yung pangangailangan nila based on their recommended energy and nutrient intake. So, yan po. Ayan. So, dapat maging mindful tayo sa kakain ng senior. We want to check na if we'll prepare something, sana magkasama na ang karne at gulay siguro para mas madaling i-prepare. Kanwari, yung may sabaw, nandun na yung karne, nandun na yung gulay. So, hahanapan na lang natin ng murang prutas na in season. Tapos, kanin or patatas or kung ano man yung alternative gulay. So, ito po. At meron din po kami mga sample menus po on how to prepare recipes or food po for our senior. Wow. Ito po saan po yan pwedeng makita, Sir Robbie? Ito pong naka-flash po ngayon ay dati naming calendar, 2018 pa po. Pero yung menu po niyan is still very relevant until now. So makita po to sa FNRI website na kung saan meron po kaming iba-ibang menu from na pwede nilang gamitin. Oo. Gabay po sa bahay. Naturally kasi yung mga Pilipino masasarap magluto at mahilig sa mamantikang pagkain. Yes, tama po. May mamantika, medyo maano sa alat, sa tamis. Yes. So, ito yung mga kailangan natin ihinay-hinay or in moderation. Yeah, in moderation po, tama. Siguro pwede ba yun, Sir Robbie, na may cheat days? Siguro hindi baka instead of day meal na lang. Isang meal lang ang tapos the rest dapat tama po. One day a meal or ano ba to? Meron mga mga certain diets. Yeah, nomad. Yung mga feast and famine, yung parang sa ating senior, dapat wag natin gagawin iyon without doctor supervision. Yes, Depende po talaga sa pangatawan at estado ng ating nutrisyon. Ito, Sir Robbie, ano ay yung mga pinakabagong pag-aaral o teknolohiya o products ng FNRI ang particular na binuo para sa nutrisyon ng mga nakatatanda? Isa sa mga introduce ko po ngayon ay ang Pro Gold po. Ito po ay ito may sample po Pro kami. Gold. Yeah, Pro Gold po. Ito po ay protein supplement para sa ating mga senior citizen. Ito po ay dinevelop ng food and ng FNRI through their food technologies po, ating mga food science experts po. So, ang Pro Gold po ay isang protein supplement na may whey protein at meron din pong mga agricultural or plant-based protein. So ito po yung mas mababa ang presyo as compared sa mga commercially available na supplements ng senior citizen po. Ito po yung ginawa rin po namin, sinubject namin sa isang double-blind placebo-controlled trial along with resistance training or exercise. So gusto namin makita kung may difference po ba yung
pagtitake ng protein supplement plus exercise sa pangangatawan ng senior citizen po. So isa po to sa mga bagong food technologies na meron si DOST FNRI. Sir Robby, nabanggit nyo na mas mura. Gaano kamura ito sa mga nakasanayan nating commercially available products? I'll give a ballpark figure kasi it depends on the costing po ng production, ganyan. But I think it would be at least maybe 50% approximately lower po. Oo. Yes po. But they get the same benefits, no? Yes po, they get the same total protein po. In terms of benefit po, comparable po, I would say, yung potentially magiging benefit nito in terms of protein along with exercise. Yun ko yung gusto ko pong i-emphasize na dapat ang pagtingin natin sa nutrition at overall kalusugan ng senior ay in a holistic perspective. Food plus healthy lifestyle po. Naku, napakahalaga niyan, Sir Robby, kasi it's another option for our senior citizens to also try. Diba? At least ayan ay locally produced, locally researched, diba? Yes. And ang FNRI po ay may proyektong Healthy Aging Program for Pinoy Senior Citizens or Happy Senior Citizens Project. At ano ang mga inaasahang resulta nito? Yan po. So, nagagalak po kami na i-share na ang DOST-FNRI ay nag-conduct ng Happy Senior Citizen Research and Development Program po. Ito ay pinondohan ng ating DOST Grants in Aid. So, ang programa po na to ay may iba-ibang project components po. Isa po sa project components ay yung pagsasagawa ng study on body composition, functional capacity, and quality of life. Naipakita po ito kanina. Ito po yung publication na kung saan nakita natin yung may mga sarcopenia ay associated sa mas mababang quality of life. So isa po yun sa concrete output ng project na to at magiging local evidence po na to hopefully ng mga policy makers or relevant stakeholders. Pangalawa po ay nagkaroon po ito ng product development project kung saan nag-develop po kami ng produkto for senior. Una po is yung ProGold po, yung nabanggit nyo kanina. Yes, yung alternative sa protein, commercially available protein supplement. At yung pangalawa naman po is yung GABA. Yun yung tomato-based po na product na enriched with GABA po na gawa sa tomatoes po dito sa Philippines. So yung GABA po isang neurotransmitter that is related to cognitive function, relaxation. Yun po. Meron po kaming nagawang mga produkto na to and hopefully kung nagkaroon po ng mga adapters ang ating produkto na ito, sana po makapag-produce po ito at magamit po at may access po ang mga senior citizen natin sa products na to. Opo. Yun nga, Sir Robby, paano ba pinaplano ng FNRI na maipamahagi o maibenta o maging available itong mga produktong sinasabi ninyo sa market o sa publiko? Ayun po, gaya ng sabi ko po earlier, we would like to work with yung mga adapters po ng technology. So yung mga interesado po, they can contact DOST FNRI and through these adapters po, they play a critical role in terms of the production and access po nito sa publiko. Sir Robby, may mga nagtatanong dito sa live natin sa Facebook. Ito daw hubang ProGold ay pwede sa mga seniors na diabetic? Pwede naman po ito as long as i-check natin yung sa total recommended sugar or yung carbohydrate intake nila. Dapat distributed po ito, kumbaga yung kakainin nila ng carbo. I think pwede po. I would say Thank as you part of the healthy diet po nila. Mula po yan kay Jing Tanadamo. At isa pa pong question dito, Sir Robby, paano po maihahanda ng madali kung portion po? Paano daw po ba yung measurements from Ira Mari? Siguro sa Pinggang Pinoy ito, no? Sa Pinggang Pinoy. Okay po. So, sa Pinggang Pinoy po, meron po makikitang brochure po sa FNRI website. Doon po,
may mga suggested equivalent portions po. For example, 1 cup of rice is equivalent to maybe 4 slices of bread, or 1 cup of potato, yung ganun po. So, may mga gabay po doon na ano yung mga equivalent portion ng mga pagkain. Gagaya sa kanin, sa karne, siguro ang 1 cube ng karne, equivalent niyan is isang maliit na hita ng manok, isang pirasong itlog. Yun po, meron po kaming gabay nito sa brochure po. Makikita po to sa DOST FNRI website po. So, dapat bumisita sila sa inyong website Yes, para makita itong mga measurements and portion no, ng Yes. mga pagkain. Sir, paano nyo ililipat sa mga LGUs itong mga technology para mas maging madali para sa ating mga senior citizens ang pag-avail ng mga teknolohiya produktong ito? Siguro I will take this opportunity na rin na we having this discussion na apart from having the adapters ng technology, if we can work with NCSC, LGUs, all the relevant stakeholders in terms of having nutrition po, pwede po natin gawin iyon. Again, what we want to emphasize is yung battle natin towards healthy aging, proper nutrition, is a collective effort po ng lahat. And we at FNRI is really dedicated to serve the public through our research and development. So, dun po yung starting point namin, and hopefully we can work with you po. With the National Commission of Senior Yes, thank you Citizens. po. And we are very, very excited, sir, to work with FNRI regarding all of these initiatives for the senior citizens. And ngayong Nutrition Month, Sir Robbie, ano po ang tips o mensahe nyo para sa ating mga LGUs sa mas matalinong pagpupondo sa nutrisyon ng mga senior citizens? Yan po. Nutrition month or not, it is always worth investing in proper nutrition para sa benefit ng ating mga kababayan. Tandaan natin, ang healthy at properly nourished na mga tao will be a good workforce, good students, and can be a really proper investment ng future ng bansa. So again, Nutrition Month, this Nutrition Month, and beyond Nutrition Month, should always invest in proper nutrition. Okay. Maraming salamat, Sir Robbie, sa pagbabahagi ng inyong kaalaman, and the National Commission of Senior Citizens is very excited to work closely with FNRI para po maisulong natin itong mga programa at mga initiatives for our senior citizens. And we hope na makasama pa po namin ulit kayo sa mga susunod pang episode. Baka may gusto po kayong i-plug na Facebook or website ng FNRI para po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig. Okay, maraming salamat po ulit, Ma'am Lorraine at NCSC for inviting DOST FNRI sa inyong programa, Golden Hearts. Again, please visit DOST FNRI Facebook page, official Facebook page, at yung website po, www.dost.fnri.gov.ph. Okay. Muli po, nakasama natin si Sir Robbie Carlotan, Senior Science Research Specialist ng Food and Nutrition Research Institute o FNRI. Sa punto pong ito, atin ang bigyan ng daan ang ilang balita at mahalagang impormasyon dito sa Senior Spotlight News.
Matapos ang matagumpay na pilot run sa Intramuros, Manila, pinalawak na ang Community Tour Guiding Project ng NCSC, katuwang ang Department of Tourism at mga lokal na pamahalaan. Kamakailan, isinagawa ang paunang screening ng mga senior citizens sa Angeles City at Vigan City bilang susunod na hakbang sa pagpili ng mga kalahok nasa sa ilalim sa pag-asanay bilang mga community tour guides. Layunin po ng programa na bigyan ng ating mga senior citizens ng sapat na kaalaman at kasanayan para maipakilala ang mayayamang kasaysayan, kultura at likas na yaman ng kanilang mga komunidad. Sa matagumpay na pagtatapos ng pagsasanay, magkakaroon ang mga kwalipikadong kalahok ng accreditation mula sa DOT bilang mga community tour guide at tourism ambassador. Sa programang ito, hindi lamang nabibigyan ng bagong oportunidad ang ating mga senior citizen, kundi napapalakas din ang pangangalaga sa ating lokal na pamana at pagsulong ng sustainable community-based tourism. Patunay ito na mahalagang ambag ang pag-unlad ng turismo at ang ating mga komunidad, ang mga karanasan ng ating mga lolo at lola na sinubok na ng mahabang panahon. Abangan po ninyo mga ka-Golden Heart at baka sa inyo na po ang susunod na destinasyon ng ating Community Tour Guiding Project. At para sa iba pang balita, pinagtibay ng National Commission of Senior Citizens ang pakikipagtulungan nito sa mga lokal na opisyal ng Romblon para higit na mailapit ang programa at serbisyo ng pamahalaan sa mga nakatatandang mamamayan ng lalawigan. Sa isa pong pulong noong nakaraang linggo na ginanap sa Quezon City, pinangunahan ni Chairperson at Chief Executive Officer Attorney Maria Merceditas Gutierrez at Acting Executive Director for Ana Marie C. Calapit, ang talakayan kasama si Romblon Lone District Representative Eliandro Jesus Budoy Madrona at ang 17 alkalde ng lalawigan ng Romblon. Isa sa mga pangunahing tinalakay sa pulong ang pagsulong ng pagtatag ng senior citizen centers sa kanilang mga munisipalidad para mailapit ang iba't ibang serbisyo at suporta para sa pamahalaan. Isa rin sa mga pangunahing tinalakay ang pagpapalakas ng database ng mga senior citizens para mapabilis ang pagkilala at pamamahagi ng cash gift sa mga kwalipikadong grantee ng Expanded Centenarians Act. Batay ho sa 2020 Census of Population and Housing ng PSA, mayroong 33,752 senior citizens ang naninirahan sa Romblon. Baka yung iba po dyan kamag-anak ko dahil taga Romblon din po ako. Para sa inyong katanungan sa mga programa ng NCSC, maaring makipag-ugnayan sa pinakamalapit na NCSC Regional Office sa inyong lugar. Makikita sa inyong mga screens ang information contact details ng aming 16 regional offices sa buong bansa. Ang lahat din po ng ating mga regional offices ay may cellphone numbers para mas mabilis ninyong makontak ang aming mga opisina. Bisitahin din ang NCSC website at i-follow at i-like ang NCSC official Facebook page at TikTok at NCSC Philippines. Mag-subscribe na rin sa aming official YouTube channel para mapanood ang replay ng ating mga programa. Sa panahon ngayon, mahalagang makasabay ang ating mga senior citizens sa digital na teknolohiya para mas madali nilang ma-access ang mga serbisyo at benepisyong nararapat para sa kanila. Kung usapang digital lamang ang pag-uusapan, hindi dapat napag-iiwanan ang sektor ng senior citizens. Kamakailan lamang sa tulong ng GCash, nagsagawa po tayo ng Digital Financial Literacy sa mismong araw ng National Consultation on Policies for Senior Citizens noong June 30 sa Manila Metropolitan Theater. Dinaluhan po ito ng humigit kumulang 1,000 na mga senior citizens, online at face-to-face participants para mapalawak ang kanilang kaalaman
sa ligtas at responsableng paggamit ng digital financial services. Abangan din po natin ang mga susunod na episode kasama ang GCash para sa kanilang magandang balita para sa ating mga senior citizens. At para sa mga wala pa ring Digital National Senior Citizens ID o NSC ID, i-download po ninyo ang eGovPH app sa inyong mobile phone para mas maginhawa ang pagdadala ng inyong senior citizen ID. At para muli sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, sa ilalim po ng NCSC Public Advisory No. 1, Series of 2026, kinikilala ang Digital NSC ID bilang opisyal na valid ID sa lahat ng transaksyon ng mga senior citizens, mapapubliko man o pribadong mga establishmento. Maaari itong gamitin sa pag-avail ng discounts, priority lanes, social pension, at iba pang government assistance, gayon din bilang valid ID sa iba't ibang transaksyon. Maaari na ring ma-avail ang iba pang benepisyo gamit lamang ang National Senior Citizens ID. At nagpapasalamat po kami sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan na kumikilala na sa Digital Senior Citizens ID kabilang ang BIR, Land Bank of the Philippines, Marina, at maging ang Bureau of Customs. Tinatanggap din po ito bilang pangunahing dokumento sa pagkuha ng inyong 10,000 cash gift sa ilalim ng Expanded Centenarians Act para sa 80, 85, 90 at 95 at 100,000 naman po para sa mga centenarians. As of June 25, 2026, nasa 1.5 million senior citizens ang may access na po ng kanilang digital ID sa pamamagitan ng eGovPH app. So, hinihikayat po namin ang lahat ng ating mga senior citizens na i-download po ang eGov app at magpatulong sa ating mga kasama sa bahay upang magabayan po tayo sa pagda-download ng eGov app at maging accessible po para sa atin ang ating NSC ID. Ito po ay ilan lang sa ating mga ka-Golden Heart na nakagamit na po ng kanilang digital ID. I just used my digital senior ID at MRT. National ID can now be used to PhilHealth, SSS, GSIS, and any other government and LGU offices. Just download from eGov app. Sabi po yan ni Sir Nilo Garovillo. At mula naman po sa isa pa nating ka-Golden Heart, na-experience namin noong nagpunta kami sa bangko. Nakalimutan ko dalhin ang OSCA ID ko. Buti na lang may eGovPH app. Ako, sa cellphone ng anak ko, kaya nagamit ko ito. Hindi na kami umuwi ng bahay. Na-solve ang problem ko. Mula po yan kay Sir Evangelio Pasikatan. Ito may suggestion ng isa nating ka-Golden Heart. Dapat nariyan sa eGovPH app talaga lahat kasi ang hirap mawala ang mga IDs tulad ng Pag-ibig, SSS, PWD. Lahatin nyo na. Sabi po yan ni Mr. Kenneth Chongko. Maraming salamat sa suporta ninyo mga ka-Golden Heart. Asahan niyo po na hindi titigil ang National Commission of Senior Citizens sa pagsusulong ng mga programa at inisyatibo para sa pagpapalawak ng digital access at mapadali ang pagkuha ng mga benepisyo ng ating mga senior citizens. Maraming salamat po sa ating naging panauhin ngayong araw kay Sir Robbie at sa mga masusugid nating mga tagapakinig. Magkwentuhan at samahan niyo po muli kami sa Golden Heart, puso para sa seniors, dito lang sa Radyo Magazine every Friday, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon para sa iba pang mahalagang usapin at talakayan. Sa ngalan po ni NCSC Chairperson and CEO Mercy Gutierrez, ako po si Lorraine Cirillo Valdivieso, nagpapaalala na sa tamang impormasyon,
May boses at karapatan ang lahat ng older persons. Magandang araw po, stay safe and dry, mga ka-Golden Heart. Alas 2 na, Golden Heart na. Makinig sa programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens. Hatid ang mahalagang impormasyon at inspirasyon para sa mas masigla at masayang buhay. Ito ang Golden Heart, puso para sa seniors. Tuwing Biyernes, alas 2 ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 AM. Sabayang mapapanood sa official Facebook page at YouTube channel ng Radyo Magazine at National Commission of Senior Citizens. Alas 2 na, Golden Heart na.